akong mag-unpack. Gardening naman. Hoy, kumusta na ang aking mint? This is my mint. Oy. Ayan. Hopefully lalaki sila ng maayos. Bigla na lang tutubo ang mga to dito. They will come back. Hindi ko alam ito kung mabubuhay. Uy, bumabalik! Andun, oh, they're coming back. So means, okay pa to. I'm not going to destroy. Ito, magbubulaklak din yan. Pero summer ito, hindi siya spring. It will just come out and then mag-flower siya sa summer. Yan. Okay, so ngayon ay aking ikali itong mga pinagbalatan ko ng mga prutas, gulay, and everything. Yan, 1 linggo or 2 linggo, lalagyan ko na rin ng mga kung ano-anong klaseng tanim dito. And then, let's wait until next week kung ano ang mangyayari. Maybe 2 weeks. May 2 ngayon, and then baka next week, 10 days, 20 days, titingnan natin kung ano ang mangyayari dito sa mga ginagawa ko dito. At mapapabayaan ko ito for sure dahil bihira akong lumabas. Dahil 10 hours of work ako, lumalabas lang dito sa backyard pag hindi ako tamad o kaya yung hindi ako pagod. Anyways, ganito lang ang aking buhay pag malapit na ang summer. Gumagawan lang ng kung ano-ano dito sa backyard. And then, pag nagutom, papasok, kakain, mag-white tea, mag-Facebook, kung ano-ano na makipagkwentuhan sa aking kagor. Yun lang. Sobrang itim itong aking lupa. Soil. Lupa. Hay, tapos na nga. Next time ulit. Yeah, I can't understand the color. Yeah, it smells good though. Oh my gosh, so beautiful. I saw it. Try. I can smell. You can smell? This one is the same color, the same style, and this one is yellow. So cute. Can you smell? Oh, there's a bird. Okay, let's go. So, ayan, naihatid ko na ang mga bata and now I'm going back to my employer's house. Marami pa ring mga halaman na hindi ko maintindihan na sobrang bango but it takes like 1 week or 2 weeks lang ang mga bulaklak na ito. They're beautiful, smell good, masyadong marami lang. Kaya minsan ayaw mo na rin kasi sobrang bango pag dumadaan ako dito. Yan, meron pang naiwan tulips. Anong pangalan ulit? Nakalimutan ko yung pangalan tong halaman na to. Dahlia. I'm not sure. Oh my gosh. Oh, just more dear. So beautiful. Ayan. So, after like 2 weeks of planting, ito na po sila. Tumubo na ang aking mga itinanim.
dragon fruit, lumalaki na. Wala pa yan. All plants tumutubo. Yan. There. Hindi pa malinisan sa baba. Tinatamad pa ako. Kukuha lang ako ng mint in few minutes. At ang mga halaman sa loob ng bahay still kicking. Yan. Hoya plant. They're going up, growing up. Ito wala pang bulaklak. Ang bango. Flower or butterfly plant. Yan. Ang mga ito ay bagong bigay ng aking employer. Bougainville. This one is like for a while. It's here in my house. Plastic siya. Parang plastic lang. Pati yung bulaklak parang plastic. Penica LL Kings kasama yung pinitas kong mint. Mas ganda, diba? Nilalagay ko yan sa tea o kaya drinks na malamig. Magluto lang saglit ng pang-almusal dito sa bahay. It's weekend. Ayan, yung kaibigan ko na nakatira dito sa bahay, yan. Gumawa siya ng nakita niya sa Facebook. Itlog, tinapay, tapos ano pa ba kayang ilalagay niya? Hindi ko alam. Basta pinapanood ko na lang siya, pinicture ko na rin siya. Hindi to perfect, kasi hindi siya perfect. Very creamy for sure. Yan, mayonnaise daw. And then, lalagyan niya ng ham na prinito niya sa maraming mantika, na sinabi ko huwag nang lagyan ng mantika, nilagyan pa rin. Very cholesterol kasi pag maraming mantika. And then, lalagyan niya ng keso. Ayan. Mahilig itong kaibigan ko to na nagluluto ng mga very oily. Kaya sabi ko, wag masyadong oil. Pero hinahayaan ko lang dahil yun ang gusto niyang gawin sa buhay. Na kahit kinokontra ko siya, gumaganon lang siya sa akin. So, hindi natin pwedeng diktahan ang mga kaibigan kung anong gusto nilang kainin. But in fairness, gumagawa naman siya. Actually, chef, hindi naman siya chef. Siya ang nagmamanage ng Jimmy the Greek. Isang store ng Jimmy the Greek dito sa Canada. Sa tinagal-tagal niyang 15 years, hindi pa rin siya marunong, hindi naman siya hindi marunong, sa counter kasi siya. Pero when it comes sa cooking sa loob ng bahay, hindi siya nagluluto dito. Bihira lang siya nagluluto. And ang kanyang niluluto karamihan ay yung mga oily, greasy, which is hindi ko masyado gusto. But in fairness, masarap itong ginawa niya. Oh, perfect! Ang ganda! Ay, crunchy yan, for sure. Yan na. Diba? Perfecto. Perfecto? Hindi ka naman perfect. Tago ko kaya ng mantika. Lagyan mo ng... Thank you, Tess, sa inyong ginawang sandwich. Nakakaiba, malinamnam, masarap.
Pero tama na ang isa sa akin. Thank you so much. Again, thank you everyone for watching and see you again next time. And don't forget to subscribe kay Alkins. Bye-bye!